Amen. Ayan, pag-usapan natin sa umaga na to ay handling family conflicts. Ayan. So ito yung alam nyo, ang family conflict ay it is the most unavoidable fact of life. Right? Ito yung isang bagay na ayaw nating darating, pero hindi naman natin maiwasan. Do you agree? Alam nyo, we will face conflict in our relationships. Kung sa palagay mo, pagka ikaw ay naging Kristiyano, wala ng conflict, isa pong malaking kasinungalingan yun. Amen? Alam nyo, including with those we disciple. Kahit din sa mga dinidisciple natin, pwede tayong magkaroon ng conflict. Now today, we are going to present biblical ways of handling conflicts. Okay? So, supposedly, ang magtuturo ngayong umaga ay si Pastor Arsenio, pero nag-beg off siya. Sabi niya, next Sunday. So, next Sunday, darating si Pastor Arsenio, siya ang magtuturo. Pero sabi nga, in season or out of season, we must be ready in preaching the Word. So, I believe that the Lord is here. The Lord will be speaking through my lips. And as we read the Word of God, let us open our Bible in Matthew 7, chapter 7, verses 3 to 5. In Matthew chapter 7, verses 3 to 5, let me read this for you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Let us go to 1 John chapter 2, verses 9 to 11. 1 John chapter 2, verses 9 to 11. Let me read this for you. Anyone who claims to be in the light but hates his brother and still in the darkness, whoever loves his brother lives in the light, and there is nothing in him to make him stumble. But whoever hates his brother is in the darkness and walks around in the darkness. He does not know where he is going because the darkness has blinded him. Let us go to Colossians 3, chapter 13 to 15. Colossians 3, chapter 3, verses 13 to 15. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And overall, all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace and be thankful. In Ephesians 4, verses 1 to 3, it says, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. For your word, Lord God, changes the heart of people. Thank you, Lord, for the opportunity to preach your word. Thank you, Lord, for the opportunity to assemble and worship you. Lord, we believe that you are the Prince of Peace. Allow your peace be upon your people. Let us listen to your word in accordance to your will. In Jesus' name, amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, conflict is normal. Ayan, today we're going to present biblical principles or way of handling conflicts. Right? No, so sabi nga, pag ito ang dumating, ang gagawin ng tao tatakbo at hindi haharapin. Alright? So, mas maganda,
aralin natin base sa mga sinabi ng salita ng Diyos, no? Kasi ang laging tanong, what would Jesus do? So binasa natin sa Matthew, sa 1 John, sa Colossians, sa Ephesians, no? Yung sinasabi ng salita ng Diyos na kung si Kristo ang mismong nasa conflict, no? Anong gagawin niya? Naalala niya yung conflict na bakit niyo ako naaresto ng gabi? Araw-araw na ako'y nagsesermon, nagpipreach ako dyan, hindi niyo ako inuhuli. So meron ba akong sinabing mali? Right? So mga conflict sa buhay ni Kristo. Ang conflict ni Kristo tungkol kay doubting Thomas, di ba? Ang conflict ni Kristo kay Peter, ang conflict ni Kristo kay Judas, marami pang ibang conflict. Alam nyo, sa buhay may mag-asawa, may conflict. Do you agree? Sa buhay ng isang anak at isang magulang, may conflict. Di ba? Nanay-anak, tatay-anak, or kahit na foster or kahit na naging nag-aalaga lamang, may conflict. Naka-experience na ba kayo ng conflict sa inyong mga kamag-anak? Ayan, di ba? Naka-experience na ba kayo ng conflict sa inyong kapitbahay? Na tinatapon ng basura sa harapan nyo, yung mga ganon, di ba? Conflict ng ganon. Or hinarangan kayo sa parking, or maraming klase ng conflict na pwede, or yung sinampay niya, umabot sa harapan nyo, tumutulo, o whatever. Nagkaroon na ba kayo ng conflict sa boss ninyo sa trabaho? Or sa kapwa nyo kasama sa trabaho? How about ang boyfriend at girlfriend relationships? Hindi pwedeng mabuhay ito na walang conflict. Laging may conflict. How about sa church? Diba? Sa church, mayroong conflict. How about sa office? No? Sa workplace natin, kahit saan ka pumunta, may conflict. Ano ba sa Tagalog ng conflict? Hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, or sa salitang mas mababaw pa sa kalye, sabi natin salitang kalye, tampuhan lang. Diba? Yun nga, ano nga ba to? Alam nyo, conflict is normal. It is a normal part of a relationship. Okay? Pag sinabing normal, it is as normal as breathing, as normal as eating, as normal as walking. No? Ibig sabihin, normal lang, natural. No? Yet, for many, the word conflict creates anxiety. Kayo po ba, kapag ka po ba kayo may ka-conflict, may anxiety kayo nararamdaman, no? Anxious ka, or awkward, or parang hindi ka mapakali. Now, there seem to be two extremes when it comes to conflict. Ano yung dalawang extremes? Kapag ka merong conflict tayo nararanasan, una, sabi mo sa katabi mo, ignore. Ayan. Sa Tagalog, hindi naman Tagalog, pero sabi nga salitang kalye, deadmatic. Di ba? Dinededma natin. We put sabi nga, when we sweep the floor, we put yung mga dumi, no, yung dirt under the rug. So, akala natin, malinis siyang tingnan, pero kapag napakan mo, naku, kung may asthma ka, tsak. Yung alikabok ng dirt na yon ay maaamoy mo. Di ba? So, anong dapat gawin? Bumili ka ng rainbow at higupin mo. Because sabi nga ni Alan, sa church niya, wet dust can't fly. yun yung slogan ng church niya, wet dust can't fly. Alam nyo, importante na bakit madami nga, isipin niya, bakit nga marami bumibili ng mga ganong klaseng produkto? Kasi nga, gusto nila malinis ang bahay. Right? So, ganun din sa ating relasyon. Gusto natin malinis. Una-una, ini-ignore natin. Some people ignore conflict, no? Hoping it will go away. Mawawala rin yan. Ayaw mo na, nagtatampo sa'yo si Kuya Ala, mawawala rin yan. Ugali natin mga Pinoy yun. Deadmahin na lang. Kasi balang araw, malilimutan niya rin na meron kayong conflict, no? Whereas others, no, sabi, iba nag-ignore, yung iba naman, nagre-refuse. Right? Refuse to take any responsibility. No? Ayaw nilang masisi sila o ayaw rin nilang mangsisi. No? Making the conflict worse. Okay? Kapag ikaw, in-ignore mo yung conflict or you refuse to take responsibility of the conflict, you will, make the conflict worse. Alam nyo, most of us fall somewhere between these two extremes. No? Kumbaga, marami sa atin na gumagamit nitong either we ignore or either we take no responsibility. At hindi ito ang sinasabi ng salita ng Diyos na mga binasa natin kanina. Alam nyo, as a Christian,
you will need tools to work through conflict so that our relationships are not only preserved but also deepened. Ang Panginoon, gumawa ng tao, ang goal niya, makipagrelasyon. Nasira ang relasyon niyang yon dahil sa kasalanan. Ang ginawa niya, binigay niya yung buhay niya para mag-continue ang relasyon at para lumalim ang relasyon. Noong nakilala mo ang Panginoon, tinanggap mo siyang Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon kayo ng relasyon. Noong nag-life group ka, nagbasa ka ng Bible, nag-church ka, nag-pray ka, at kung ano-anong ginawa mo pa, nag-fasting ka pa kasi gusto mong lumalim ang relasyon. At yun ang gusto ng Panginoon. Alam nyo, God does not allow us to hide from relationship problems. No? Alam nyo, kayong mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano, must be a model. No? We must practice and teach God's principles for unity to those, especially sa mga taong ating dinidisciple. Alamin natin, no, sa umaga na to, ano-ano ba yung mga biblical process and principles. No, pagka nagkaroon kayo ng problema mag-asawa, nagkaroon kayo ng problema mag-ina, mag-ama, nagkaroon kayo ng problema na magkamag-anak, magkapitbahay, mag-boss, no, mag-boyfriend, girlfriend, or sa church, or sa office, or sa workplace, paano ba yung biblical process and principles na dapat nating gawin, no, para mas makatulong sa atin na ma-arrest natin yung conflict na yon? Alam nyo, ang ating kaaway, naghihintay siya palagi ng pagkakataon para tayo linlangin at i-confuse, lalong-lalo na gamitin niya ang conflict natin, mga kapwa Kristiyano. Here are the 6 steps gathered from many Bible verses, especially yung mga binasa ko kanina, that can guide you in resolving conflict between you and another person. Right? Let's start with step number 1. Una, kapag ikaw ay may katampuhan, kapag ikaw ay merong hindi kasundo, o kaya kapag ikaw ay medyo merong naka-argue, acknowledge the conflict or offense. No, i-acknowledge mo may conflict. I-acknowledge may offense and go to the person involved. Okay? Unang-una, wag mo siyang i-ignore, wag mo siyang i-refuse yung responsibility, but acknowledge na may conflict. Sabi nila, 50% tapos na ang problema pag in-acknowledge mo, may problema. Right? So, kung kayo may tampuhan, i-acknowledge mo na meron kayong tampuhan. At you go to the person. Okay? At makipag-ayos. Ganun lang kasimple. No? Step number 2. Pero ganun nga ba talaga kasimple yun? No? Paano kayo makipag-ayos sa'yo ng tao? Hindi na ganun kasimple. Right? So, pero ano yung sinasabi sa step number 2? No? When you go to the person involved, number 2, talk to the person in private. Yan, importante. No, hindi halimbawa, may tampuhan kayo ni Jen. Sabihin mo, ay Jen, halika nga dito, ba't di mo ako pinapansin sa ririd ng maraming tao? Di ba? You talk to the person in private. No, importante na kayong dalawa lang nagkakarinigan at kayong dalawa lang ang nag-uusap. No? So, number 3. Ano yung step number 3? Ask if you have offended the person. Okay? Tanungin mo kung na-offend mo yung tao. If so, kung na-offend mo yung tao, confess your sin and ask forgiveness. Okay? Dalawa kasing perspective to. Diba? Minsan talaga nagkakaroon tayo ng pagkakamali at may na-offend tayong tao, maaari sa ating salita, sa ating gawa. At alam mo na mali yung ginawa mo. No? Unang-una, aminin mo sa sarili mo na mali yung ginawa mo dun sa tao. Halimbawa sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, o kanino man. Pagkatapos mong aminin yung pagkakamali mo, you go to the person, confess your sin, and ask for forgiveness. Okay, paano kung wala kang ginawang mali? Yun yung second phase ng proseso, ng perspektibo. Paano kung wala kang ginagawang mali? Unang-una, you must tell yourself, kumbaga, i-clear mo ba sa sarili mo, meron ka ba talagang ginawang mali? Naalala ko, when I was in college, mayroong dean na napakabait sa akin. Actually, malaki utang na loob ko doon, tinulungan niya ako na makagraduate. At sobrang bait niya sa akin na hindi ko maintindihan bakit sobrang bait niya sa akin. Okay? So, dahil sa sobrang bait niya sa akin, meron isang estudyante na nagpunta sa office niya at sinabi na, alam niyo po, may ganitong sinabi si ganito, si ganyan, si ganito. So, puro pangit yung sinabi.
Ang ginawa nun din, tinanong niya, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Dahil puro kasinungalingan yan. Ang sabi ng estudyante na babae na yon, si Jeff. No? Ngayon, pinatawag ako ng dean. Di ako naman, pag nakikita ko yung dean na yun, lagi akong masaya kasi nga mabait siya sa akin. So, nung nakita ko siya, para nakasibangot at sa pinto pa lang, umuulan na ng sigaw. So, ginawa ko, sinarado ko yung pinto at pinagsisigawan niya ako. Hindi ko alam kung bakit siya nagagalit. Nung tinanong ko, ma'am, anong reason po ba? Ba't kayo nagagalit sa akin? Bakit mo sinabi itong mga to? 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami yung sinabi. Sabi ko, ma'am, hindi ko po sinabi ang mga bagay na yan. Hindi ko nga po nakakausap yung tao na sinabi niyo. Okay? So, sabi niya, paano mo mapapatunayan yan? So, ang sabi ko, tawagin niyo po yung tao para may turo niya ako. Nakaharap niyo na ako talaga nagsabi sa kanya. So, pinatawag niya yung estudyante. No? At tinanong, siya ba yung nagsabi sa'yo na mga ganitong bagay at kinuwento mo sa akin? Sabi ng estudyante, ma'am, hindi ko na po matandaan kung sinong nagsabi sa akin. No? Kasi yung pangalan ko nakalagay doon sa may bulletin board, no? President kasi ako ng Psychological Society. Siguro yun yung natandaan niya na pangalan. Kaya nung nanghingi ng pangalan sa kanya, binigay niya yung pangalan ko. Which is inamin niya rin sa harapan ng dean. No? So ang sakit kasi unang-una gusto kong humingi ng kapatawaran doon sa dean dahil ang bait-bait nga sa akin, hindi ko talaga pwedeng gawa ng masama. Pero ang hirap humingi ng kapatawaran kasi wala kang ginagawang mali. Right? Di ba? Ang hirap, no? So naalala ko rin, meron kaming kapitbahay na araw-araw ata lasing kasi lagi na nagkakaroke. No? Isang araw nagwawala. No? Tapos pinagmumura ko. Kasi nakatira kami noon sa sa 3rd floor. No? Apartment yun ng biyanan ko eh. Tapos sila sa ground floor. Tapos mura siya na mura. Pinagbibintangan niya ako na ako daw yung kabit ng asawa niya. Kasi nagda-drug siya eh. So medyo, dating artista yun eh. So, yung kumbaga, parang gusto mong i-appease, gusto mong maging peaceful, no? Yung inyong relasyon. Pero paano mo gagawin ang isang bagay na humingi ng tawad kung wala ka talagang ginagawa? No? Dito sa Church of the Nazarene, binigyan kami ng life coach, no? Kasi I was chosen to represent the Filipino ministry sa US and Canada sa Church of the Nazarene. So, habang ginugroom kami as leaders, binigyan kami ng life coach. Ano yung life coach? Yung life coach, no, yun po yung dito sa Amerika kasi, yan yung uso doon sa mga businessmen, no? Kumbaga sa atin, we get that for free sa ating mga pastors. Pero ito, binabayaran itong mga life coach na to. So, binigyan ako ng life coach na binabayaran ng Church of the Nazarene. So, nag-uusap kami noon tuwing Monday at pagka-rest day ko. At ano yung mga bagay na gusto ko sabihin sa kanya, anything under the sun. No? Halimbawa, sabi ko, meron akong problema. Ang tanong niya sa akin, eto, what did you do wrong? So, sabi ko, wala akong maalala na ginawa ko mali. Tapos sabi niya sa akin, what did you do wrong? Sabi ko, talagang wala eh. So, mga 6 na beses niyang inulit yung question na yon. Medyo na-irritate na ako kasi parang feeling ko, pinipiga niya ako. Nasabihin mo na, may ginawa ka mali. Sa totoo, wala akong maalala na ginawa ko mali. Tapos, for the last time, sabi niya, for the last time, I will ask you, what did you do wrong? Sabi ko, for the last time also, I will answer you, I did nothing wrong. Amerikano kasi ito eh. Sabi niya, that's it. Sabi niya, you need to convince yourself that you did nothing wrong. Do not allow the misery of other people to affect you. So, yung isang perspective ng handling conflict. Kasi, minsan, sasama ang loob sa'yo, halimbawa, ng asawa mo, o ng kapatid mo, or kamag-anak mo. Minsan, madami itong samaan ng loob sa Pilipinas, yung kamag-anak, di ba? Di ba? Yung bibigay ng sakit ng loob minsan sa atin, lalo na nasa abroad. No? Tapos minsan, i-email ka or i-Facebook ka, tapos kung ano yung pagbibintang ang ginagawa sa'yo, di ba? Tanungin mo daw ang iyong sarili, what did you do wrong? Pag na-convince ka na wala ka naman talagang ginagawang mali, do not allow the misery of other people to affect you. So, sabi dito, ask
step number 3, ask if you have offended the person. If so, confess your sin and ask for forgiveness. Okay? Pero kung wala kang ginawang mali, will you still ask for forgiveness? Do not ask for forgiveness dahil wala kang ginawang mali. That's impossible. But you can say to the person that I am sorry because you feel that way. Right? No, I'm sorry, nararamdaman mo yan. So, gusto ko, ang goal ko ay tayo ay magkaayos. Step number 4. Sabi dito, if you are the one offended, consider overlooking the offense. Ayan, balik na rin naman natin yung sitwasyon. Ikaw yung na-offend. Ikaw yung in-offend. Ikaw yung nagbigay sa iyo ng sama ng loob yung tao. Ang sabi dito, consider overlooking the offense. No? So halimbawa, yung katulad ng kinwento kanina, yung din namin na-offend pero mali pala yung information. Pero ngayon, nalaman niya na yung tama, sino na offended? Ikaw, yung pinatawag. No? Bakit? Ako, yung pinatawag. No? Offended na ako doon sa estudyante na yon. Pero sa ganung bagay, sabi dito, step number 4, consider overlooking the offense. Kung di mo naman ikamamatay. Right? Kung sa ikaayos ng mga bagay-bagay, mas mabuti to consider overlooking the offense. Alright? So, yung mga bagay na kung alam mong kasi nakalungkot minsan, sabi nga, yung mga telenovela na pinapanood natin, lahat sila nagtuturo na kapag ikaw inapi, isang araw, gumanti ka. Mag-ipon ka ng lakas, di ba? Parang Amor Powers. Di ba? Mag-ipon ka. Di ba? Matitigman nyo ang batas ng isang api with angst, di ba? So, ganyan na tinuturo sa atin, no? Kapag kinonsider na pangit ka ngayon, mag-ipon ka ng pera, magpaayos ka ng mukha, pagbalik mo, iba na mukha mo. At ipakita mo ang tunay na, alam mo yan? Lahat ng bagay na nakukuha natin minsan prinsipyo, nakukuha natin sa maling pamamaraan. Alam nyo, dito, sinasabi sa step number 4, we must consider overlooking the offense. Ito yung tinatawag na, well, kung hindi naman masyado na-offend ka, kung pwede mo naman papagpasensyahan, pagpasensyahan mo na. Step number 5, alright, if the person has sinned, show your brother or sister his or her fault with a humble spirit, using the Bible. No? Let's look at Matthew 18:15 to 19. No? Kung titingnan natin, yung Matthew 18:15 to 19, dealing with a sinning brother. Verse 15, moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. No? Kayong dalawa lang. If he hears you, you have gained your brother. Kapag nakinig sa'yo, di nabalik mo yung kapatid. In verse 16, but if he will not hear, take with you one or two more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. Ito kasi, yung sinauna nilang pamaraan kung paano nila ayusin yung conflict sa kanila. Okay? So magdadala ka ng witness. No? Verse 17, and if he refuses to hear them, tell it to the church. So dadalhin mo na yung kaso doon sa church. No? But if he refuses even to hear the church, let him be to you a heathen and a tax collector. Alam nyo kasi, yung mga heathen o hindi mga Hudyo, at saka yung mga tax collector, yun yung most despised people during their time. So, ibig sabihin nito, no, ibilang mo na sila. Let him be to you like doon sa mga despised people. So grabe, grabe yung pagkaka-describe. No, sabi sa verse 18, assuredly I say to you, tandaan natin, these are all red letter words at si Jesus ang nagsasalita. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. No? It makes sense, okay? Kapag hindi ka marunong magpatawad dito sa lupa, hindi ka rin pwedeng patawarin sa langit.
Okay, lilinawin ka. Sinabi ko na to last week. Ulitin ko lamang. Kapag ikaw ay dumating sa dulo ng iyong buhay at walang pagpapatawad sa ating puso, lalo na doon sa mga nasaktan natin o sa mga nakasakit sa atin, may hirapan po tayong makapasok sa Kingdom of God. So ang pagpapatawad ay importante. Kasi ito ang in-exemplify ng Panginoon. Verse 19, again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Alright? So, balikan lang natin. If the person has sinned, step number 5, show your brother or sister his or her fault with a humble spirit using the Bible. So gamitan po natin ng Biblia. Huwag po natin gamitan ng sarili nating karunungan. And step number 6, no, last, sabi nga, restore the relationship with the kind of grace Jesus has given you. Imagine niyo po kung si Jesus, no, kasi tuwing magkakasala tayo, ang ibig sabihin nun, conflict kay Jesus. Alright? Kung tuwing may gagawin tayo na mali, na hindi okay doon sa salita ng Diyos, hindi okay doon sa gusto ng Diyos, sa will of God, conflict po ang ibig sabihin nun kay Jesus. Okay. Kung siya mismo, no, in-ignore niya yung conflict, he refused to take any responsibility, ay sigurado, wala tayong salvation. And I thank God that He considered to restore the relationship with the kind of grace na He has given to us. Tandaan po natin mga kapatid sa ating pagtatapos, remember the goal is to win over your brother or sister in Christ through a biblical process. Ang goal po natin ay to regain the person, hindi to outcast the person. Alright? When connecting with a spiritual person, conflict will always occur. Kung titingnan mo ang katabi mo, conflict will always occur. Meron akong isang magandang tanong sa inyo, no, bago tayo magtapos. Is there a person in your life na nakasakit sa'yo? Is there a person in your life na nasaktan mo? No? Yan yung tanong na iiwan ko sa inyo ngayong gabi. Tandaan nyo, there is no simple formula for handling relational conflicts. No, sabi nga, yung mga sinabi nating verses na binigay natin kanina, na will provide us wisdom na galing sa Panginoon. No, ano yung take home natin sa umaga na to? Ang take home natin sa umaga na to, unang-una, conflict is inevitable in relationships. Hindi mo siya pwedeng iwasan. It's unavoidable at lagi siyang nandyan. Okay? Kapag nakaramdam ka ng sama ng loob, check yourself. Okay? Pag nakaramdam ka ng sama ng loob, unang-una, kapag masama ang loob mo, halimbawa sa nanay mo, or sa asawa mo, or sa kapatid mo, or sa church mo, or kahit kaninang tao, kapag masama ang loob mo sa sarili mo, sa kanya, sa isang tao, tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung ginawa niyang mali? Kapag sobrang babaw, o talagang wala kang ma-identify, ibig sabihin, wala siyang ginagawang mali. Do you agree? Ikaw ang may problema. Do you agree? Kapag na-identify mo, halimbawa, kinuha ko yung cellphone ni Alan, ninakaw ko, di ba? Sasabihin sa akin ni Alan, Pastor, kinuha mo yung cellphone ko eh. Automatic, ang bilis, identified niya yung mali. Nakuha natin. Pero kung isip ka ng isip, ano ba nga ba yung ginawa na mali? Basta naiinis lang ako. Gagamitin ng diablo palagi yung mga sitwasyon na yun. Kapag naiinis ka lang at wala ka talagang ma-identify na solid na ginawang mali, importante mong intindihin mo na makipag-ayos ka sa Panginoon. Ayusin mo ang puso mo sa Panginoon. Conflict is inevitable. Take home natin that ikaw at yung nasaktan mo or nakasakit sa'yo, no, need to help each other to resolve the spiritual conflict. At last but not the least, the Bible gives us a wise counsel for dealing with conflict. Huwag po tayong tumingin sa mga telenovela, huwag po tayong tumingin sa mga nababasa natin sa mga magazine. Pumunta po tayo sa
Biblia kung paano natin i-handle ang conflict. Ang conflict ay palaging nandyan. Hindi siya aalis. Okay? Ang conflict, kapag nainis ka sa asawa mo, kapag nainis ka sa kapatid mo, nainis ka sa kapitbahay mo, okay? Tingnan mo rin mabuti kung bakit ka naiinis. Okay? Kasi baka ginagamit ng enemy para kayo magkahiwalay. Okay? Kasi ang gusto ng Diyos, lagi kayo magkasama. Ang gusto ng Diyos, buo ang body of Christ. Amen? Sabi dito sa awitin na to, no? Sa tanong ko sa inyo kanina, no? Ang tanong ko sa inyo kanina, kung meron ka ba nasaktan or nakasakit sa'yo, no? Doon sa nasaktan mo, kaya mo bang magpatawad? Humingi ng tawad. At doon sa nakasakit sa'yo, kaya mo bang magpatawad? No? Sabi sa inaawit natin kanina, no? Kanina naramdaman ko na Espiritu ng Diyos ay nandito. Inaawit natin siya kanina. Sabi dyan, Lord, Ikaw ang aking mundo, Ikaw ang aking Diyos. Kaya kong ibigay ang buhay ko para sa'yo. Right? So, kung yung buhay natin, sa awitin pa lang, binibigay na natin, pero hirap na hirap tayo magbigay ng kapatawaran o humingi ng tawad, parang it doesn't make sense to sing this song. Do you agree? But, with all confidence, again, I'd like to invite everybody to please stand up. No, let us make this song not only as a prayer for our hearts, no, but let us make this song with conviction. Ang sabi dito, Ikaw ang mundo ko. Ikaw ang Diyos ko. No? And I will lay down my life for you. This is too much. Laying down your life is too much. Ibig sabihin, sa salitang mas madaling intindihin, willing ako mamatay para sa iyo, Lord. Pero hindi hinihingi ang buhay natin. Ang hinihingi ng Panginoon ay matuto tayong humingi ng tawad at matuto tayong magpatawad. Bakit? Kasi tayo'y nabubuhay dahil lamang sa Kanyang kapatawaran. Kung wala po yung kapatawaran ng Diyos, wala po tayo ngayon dito sa umaga.